Hello guys! Good day sa inyo. JM Bunagan here from Mitsubishi Caloocan. This video gagawin natin na comparison yung ating Xpander GLX 2026 and Xpander GLS 2026. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit mo na yung notification bell para updated kayo sa mga promos natin dito sa Mitsubishi. Start tayo sa comparison ng Xpander natin. Siyempre sa presyo. Yung presyo ng Xpander GLX natin is 1,159,000 while yung GLS naman is 1,259,000. So both 2026 na po yung year model po ng ating Xpander. Ang ating Xpander ay nakakuha ng 4-star rating sa ginanap na ANCAP, ASEAN New Car Assessment Program, kung saan tinetest yung sasakyan kung gaano ito ka-safety. Ang ating Xpander ay installed ng sound insulating windshield na kung saan nililesen nito yung mga noises coming from outside. Ang engine ng ating Xpander ay 1.5 liter MyVec gasoline Euro 4. Pag sinabi po natin na MyVec, ang ibig po sabihin nun, it adds more power to the engine, more fuel efficiency, and less emission. Maximum power ng engine ng Xpander is 1.5 horsepower over 6,000 RPM and maximum torque is 141 Nm over 4,000 RPM. Sa transmission, naka 4-speed automatic transmission. Sa steering, ang ating Xpander ay naka electronic power steering, tilt and telescopic. Equipped na rin po ng cruise control. Yung suspension sa harap, equipped tayo ng MacPherson strut with coil spring and stabilizer. Sa likod naman po, equipped tayo ng torsion beam. Equipped na rin po ang Xpander po natin ng ABS, anti-lock braking system. Equipped din po ng electronic brake force distribution, yung EBD. Tires and wheels, equipped tayo ng 17-inch two-tone alloy. Next naman po natin pag-usapan yung difference ng dalawa. Yung Xpander GLX and then yung Xpander GLS. Unahin na natin sa headlights and fog lights. So yung headlights and fog lights ng GLX naka-halogen po siya, while yung sa GLS po natin naka-LED. Then yung GLX po natin, hindi po tayo equipped ng daytime running lights, while yung sa GLS po natin, naka-equip po ito. Start po ng engine, yung GLX po natin susi, while yung sa GLS po natin, naka-push start button po tayo. Sa steering wheel po natin, yung GLX po natin, naka 3-spoke urethane, while yung sa GLS po natin, naka 3-spoke leather wrap. Sa parking brake po natin, yung GLX po naka hand type, while yung sa GLS po natin, naka electronic parking brake, and meron po siyang brake auto hold. Sa brake assist, yung GLX po, hindi po siya naka-equip ng brake assist, while yung sa GLS, naka-equip po tayo ng brake assist. Camera system, yung GLX po, naka-back camera lang po, while yung sa GLS po natin, naka-multi-around camera. So, pag nag-reverse ka po, makikita mo 360 dito sa GLS. Active Stability Control. Yung GLX po natin, hindi po naka-equip dito yung Active Stability Control, while sa GLS po, naka-equip po ito. Traction control. Yung GLX po natin, hindi po naka-equip yung traction control, while sa GLS, naka-equip po ito. Active yaw control. Sa GLX, hindi po naka-equip yung active yaw control natin, while sa GLS po, naka-equip po yung active yaw control. So, magagamit po natin to pagka cornering, yung mga biglang liko po tayo na mabilis. Hill start assist. So, yung GLX po, wala pong hill start assist, while yung sa GLS po natin, meron po tayong hill start assist. Emergency stop signal. Yung GLX po natin, hindi po naka-equip ng emergency stop signal, while yung sa GLS po, naka-equip po yung ating emergency stop signal. Meter cluster po natin, ganito po yung sa GLX, naka-white lit, while yung sa GLS po, naka-8-inch LCD meter. Air conditioning system po natin sa GLX, naka-dial type, while yung sa GLS po natin, naka-digital control. Yung GLS po natin, equip po tayo ng underseat tray, while yung sa GLX po, hindi po ito naka-equip. Yung GLS po may armrest. Colors available. Sa GLX natin, meron tayong blade silver metallic, jet black mica, and graphite gray metallic. Sa GLS naman, color available, meron tayong graphite gray metallic, quartz white pearl, meron tayong green bronze metallic, and then red metallic. So yun guys, yung comparison ng Xpander GLX and GLS natin 2026 year model. So kung kino-consider mong kumuha ng Xpander, pwede mo akong i-message sa aking number, pwede mo akong tawagan sa mga social media account po natin.
Ikaw, ano bang pipiliin mo? Expander GLX or GLS? Sa akin, for me, mas okay ako sa Expander GLS. Nakita nyo naman, medyo maganda yung features. Marami po siyang features na makakatulong po sa atin, lalo na pagka medyo traffic. Napakaganda po nung brake auto hold po natin. The same time po, yung mga features, yung multi-around camera po natin, push start button, active yaw control, hill start assist, emergency stop signal. Yun lang po guys, maraming salamat sa panonood po ng aking video. So kung may mga nakalimutan po akong sabihin na difference po nilang dalawa, comment nyo na lang po sa baba po, tatakel po natin next time. So maraming salamat po, ingat po kayo, God bless. Once again, this is JM Bunagan, your sales executive dito sa Mitsubishi Caloocan. Maraming salamat guys, ingat!